What's up guys? Ako na naman po ito, si Joe Moto, and right behind me is the CF Moto NK400. Alam ko guys, matagal nyo nang gustong malaman to So in this video, gagawa tayo ng long-term review at aalamin natin yung mga advantage and disadvantages nitong si NK400. For short, aalamin natin kung worth it ba si NK400 as your first beginner naked sports bike. So kung kukuha ka man ng unang version na second hand or kukuha ka man na brand new for 2021, panoorin mo to. Okay mga lods, CF Moto NK400. In this video guys, tutulungan tayo ni paring JM, siya yung owner nitong CF Moto NK400. Tutulungan niya tayo para malaman yung feedback galing sa mismong owner, di ba? So paring JM, gano'n nakatagal sa itong motor na to? Ano to, 2019? 2019. So, ilan na ba order mo bro? Odo ko ay 8,000. Ayan. 8,000. Bira mo lang din gamitin tong motor na to no? Pang weekend rides ko lang. Oo, sa bagay. So bro, sa loob ng 1 year tsaka sa loob ng 8,000 odo mo bro, ano yung hindi mo nagustuhan dito sa motor na to bro? Magsimula tayo sa cons. Unang-una bro, yung bigat ni NK400. Pabigat talaga siya para sa 400cc na motor. As a beginner na gagamit ng big bike, talaga namang mahihirapan sa una. Next thing na ayaw ko ay headlight niya. LED ang kanyang turning indicator. Pero ang isa sa mga tinatanong ko, bakit hindi na nila sinagad hanggang headlight? Ayan guys, tingnan niyo. Kung napansin nyo, delay yung kumbaga mga ilang seconds, mga 2 to 3 seconds, delay yung pagbukas ng ng headlight. Dapat sabay siya sa pag-start ng ating motor, 'di ba? So ito guys, tingnan niyo. Oo nga, delay nga. Bakit ganun, no? Nung kinuha mo, ganun talaga? Akala ko nga wala akong ilaw dati. Isa pa sa mga ayaw ko ay yung kanyang ingay or sa ECU or computer box. Pag in-start ko siya, ay ayan, pakinggan nyo guys. Matagal ang kanyang dapat sabay siya sa pagbaba ng RPM. Trinay mo na bang kontakin ng CF Moto tungkol dito sa issue na to? Hindi pa. Nakakapunta. So yung ibang owners naman, ganito rin. Sa tingin ko, siguro, isa sa mga hindi ko nagustuhan ay yung yung throttle response. Hindi naman siya delay, ay hindi lang agad bumabalik ang RPM. So, bro, testing mo. Bakit ganun? Paano delay? Oo nga, tagal nga. Oo nga, dapat dun pa lang Pagbalik pa lang ng throttle, dapat cut na yung RPM So, yun ang isa sa mga patanong ako din sa CF Moto kahit hindi ko pa naitatanong sa kanila. Lipat tayo sa buttons, di ba? Medyo kung titignan mo parang mahinang klase lang na low quality plastic ang ginamit ng CF Moto, di ba? Ay, oo. Itong dalawa, no? Parang binili lang sa motor shop, dyan lang. Hindi naman sa inaano natin sila CF Moto, pero opinion ko, di ba? Ito guys, ang pinaka ayaw ko, yung clutch niya. Sobrang tigas. Tinga. Ay, oo nga. Bakit ganon? Ano to by default? Nung kinuha mo, matigas na talaga? Oo, nung unang kuha ay... Grabing tigas. Na-try mo na i-adjust? Oo, natry ko na i-adjust. Ganun pa rin? Oo, ganun pa rin. Kung gagamit ng matitigas na clutch, mag-gloves po kayo. Para hindi magkaroon ng kalyo. Baka naman iba ginagamit mo pang... Kanan ako. Kanan ka ba? So para sa'yo bro, despite of all the cons na sinabi mo, ano naman yung nakikita mong advantages dito sa motor na to bro? Ganda nga macho tignan. First thing na nagustuhan ko sa kanya ay yung seat height. Tama-tama lang siya sa mga inulang sa height, hindi nabiyaan ng Ano bang height mo bro? nasa 5'4". 5'4"? Sige nga bro, sakay ka nga. Tignan natin kung gano'ng kataas sa'yo. Tiptoe ka ba? Dalawang paa mo nasa baba na? Oo.
Oo nga no, 5'4". So mga lods, ganyan yung seat height niya. So okay naman, manageable mo naman. Hindi ka naman hirap. Ang ginagawa ko lang technique, syempre ay maliit ako, di ako ganun katangkad. Ang ginagawa ko ay inaangat ko ang aking kaliwang paa pag ako'y nasa traffic. Next thing na nagustuhan ko guys ay yung handling ni NK400. To think na mabigat siya pero hindi nako-compromise yung stability pagdating sa corner. Alam mo nagpaganda sa motor mo? Itong Jow Moto na to eh. Sino ba to? Oo. Ako ba to? Ako ba? The next thing na nagustuhan ko sa motor na ito ay yung braking system niya guys. Napaka-responsive. Makikita mo pa lang sa disc brake. Ang laki ng disc mo eh oh. Hindi pwede dyan bro yung maliit. Tsaka nagustuhan ko dito bro sa motor mo, double disc brake na siya. Kasi yung Ninja 400 tsaka Z400, single disc brake lang eh. Single disc brake. Dito maganda, naka double disc na siya. Ito talaga ang nagustuhan ko sa motor na ito. Legit 400cc. Yung ibang motorcycle kasi, di ba, may issue sa ORC. So ano naman yung mga pinalta mo dito bro? Ito nakita ko pinalta mo yung bar end mo. Bar and side mirror. Siyempre, yung exhaust Ay, slip-on ba to? Ba't parang nakita ko kinat mo dito sa ano? sa ilalim. Nakareso ka eh oh. Ano to, stock niya? Hindi, sa pasadyado niya. So kinat mo hanggang saan bro? Hanggang dito, sa banda. Okay. Yung headers yun pa rin. Oh, yun pa rin yun. Ito din, DIY din to bro. Ano, tail tie mo? Plate holder. Okay nga eh. Taba ng utak mo eh. So bro, kung okay lang sa'yo, swap tong motor mo dun sa Honda Click ko. Ayaw. Hindi, okay lang bro, test ride lang natin to para malaman ng viewers yung perspective ko pagdating dito sa motor mo. Okay, no problem. Okay guys, so test ride natin tong si NK400 mga chong. Medyo makulimlim pero sana hindi matuloy. Okay mga lods, road test tayo nitong NK400. Mga lods, I just want to say, hindi po ako expert at maraming mas magagaling sa akin na motovlogger dyan na magagaling mag-review pagdating sa mga motor. Nagkataon lang na karamihan sa mga 400cc segment na kalaban nitong NK400 nasubukan na natin tulad ng Z4, Dominar 400, KTM Duke 390, ano pa ba? So kahit pa paano mga lods, may i-compare ko sila dito sa CF Moto NK400. So back to you NK400. Kala mo tapos na ako sa iyo magtutuos pa tayo sa daan. Alam nyo guys, etong si NK400, nung una kong nakita to, parang medyo hawig sa BMW F900R. By the way guys, hindi pa ako nakakapag-review ng NK400 ever since. Talagang virgin. So guys, I will try to be as honest as possible dito sa review na to. Kung ano lang yung nararamdaman ko mga lods, yun lang din yung sasabihin ko sa inyo. Pero kahit hindi pa ako nakakasakay dito sa motor na to, alam ko mabigat to. Alam ko mabigat ka. Okay, so unang upo. Ito na, moment of truth. Ay, no. Bigat talaga. Grabe. 205 kilograms. Ano bang motor na nasakyan kung ganitong kabigat? Ay, naalala ko na mga loads, yung BMW S1000R. Halos same weight lang din. Same feeling. Positioning ng paa ko medyo mababa. Hindi siya ganun ka-aggressive tulad ng Duke 390 tsaka Z400. Tsaka ito, may rubber dito sa foot peg eh. So, yung vibration niya, may pangontra naman kahit papaano. Clutch, napakatigas talaga. Hindi ko alam kung may kailangan kayong gawin dito para lumambot tong clutch na to, pero ayusin natin tong side mirror. Yan. So seat height, medyo flat-footed ako guys. Actually hindi medyo flat-footed talaga ako. Kung di nyo naitata ng 6-footer ako guys. Try natin start yung motor. Ganda ng TFT display nito. Try nga ulit natin pakinggan. Okay guys, nawala na yung RPM pero natunog pa rin yung ECU niya. Hindi ko lang kung bakit. Start na natin. Ganda ng tunog. Guys, hindi na naka-stock exhaust ng motor na to naka-Acra na to. Medyo may delay nga ng onti yung throttle. Pero laban na to. Hindi ko alam kung kailangan niyang i-remap o may kailangan siyang gawin para gumanda yung response ng throttle niya. Okay mga lods, first gear tayo. Okay, so far everything's good naman. Punta tayo ng tanghari, testingin natin yung power. Ba't parang hirap sungkitin pataas ng gear? Mga lods, so far medyo nasasanay na ako sa bigat niya. Siguro kasi sanay ako humawak ng mga ganito kabigat na motor, ewan ko.
Pero siguro kung beginner rider ka, it will take time para makabisa mo or masanay ka sa bigat niya. Pero kahit mabigat siya, gusto ko yung handling niya. Hindi matigas. Madaling iliko, so plus points yun. Mga boss, kung meron man akong pinakaayaw dito sa motor na to, yun yung init ng makina niya. Ramdam na ramdam ko mga lods, grabe. Nilalayo ko na nga lang yung binti ko sa makina. Or pwede ka naman umapak sa foot peg na patiptoe para mailayo mo lang yung binti mo. Pero grabe ang init. Nakapantalo na ako nito guys ha. Pinagtitinginan ka ng mga tao, CF Moto, pogi mo daw kasi eh. Guys, gusto ko yung upuan. Hindi ako may slide. Magaspang yung feeling di tulad ng motor ko. Pag nag-engine brake ako, umi-slide yung puwet ko. Dito parang nakapako yung puwet ko eh. Okay guys, power. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, mabigat si CF Moto NK400. So technically, dapat mahina yung acceleration or torque nitong sa NK400. But what they did, nilakihan nila yung rear sprocket para kahit papano hindi ma-compromise yung power niya sa low to mid RPM. Actually, mas malaki pa nga yung sprocket nito kaya sa Ninja 650 ko eh. Pero isa pang pero, kung ikukumpara ko ang torque nitong motor na to versus Duke 390, sa Duke 390 ako. Kung sa overall performance naman, itong motor na to versus Kawasaki Z400, Z4 ako mga bro. Sorry sa mga NK400 owners ha, napakagandang motor nitong si NK400, walang duda. Yun lang talaga nararamdaman ko sa power niya. Hindi ko ita-top speed to guys ha, kasi hindi akin tong bike. Hindi ko gali yun eh. Let me know na lang sa comment section kung ilan top speed nyo. Ang hirap talaga sungitin pataas ng gear. Kailangan niyang i-adjust to. Isa pang gusto ko dito guys, alam nyo bang may kuya to na 650cc? Yes mga lods, merong NK650 for your information. Ngayon, ang gusto ko dito, hindi mo masyado madidistinguish kung 400 o 650 ba yung dala mo kasi halos parehas lang sila. Makina lang pinagkaiba. Nasabi ko na ata mga dapat yung malaman dito sa motor na to. Guys, hindi ko nasasabihin ibang details dito like fuel consumption, price, or specs kasi long term review to. Don't worry, soon gagawa tayo ng content about sa bagong version nitong sa NK400. So worth it ba siya as your first beginner big bike? Oo naman, yes. So presyo niya pa lang mga bro, panalo ni. Napakamura. 220,000, naka 400 ka na. Legit 400 ha, 400.4cc to be exact. Bulsa mo na yung 0.4, di mo na kailangan yan. Also, kung nasanay ka sa ganito kabigat na motor, once na na-upgrade ka, sisiw na lang sa'yo yung mga high displacement. Balik na tayo guys, nawiwiwi ako. Ang ganda ng performance ng bike mo bro, grabe, solid tong motor na to. Okay naman. So, baka may YouTube channel ka or may gusto kang sabihin. Subscribe po kayo ha, Jemski Moto Vlog. James K. Motovlog, ay subscribe kayo sa kanya guys. At saka meron din po pala akong nagbabalak po ako magbukas ng classic bike parts. Ay pag nabuo ay invite na lang po natin yung mga tropa natin dyan, mga kaibigan na mahilig sa classic bike, magpaporma, sa akin lang po. Shoutout nga pala guys kay Docs2YTV tsaka kay Ramon Lau. Magbati na kayo. Clyde Antifor, Danarca, Susus, Martin Mystery, Ranjos Morales, shoutout dyan sa Cubao. Jomar Motovlog, shoutout dyan sa Riyadh. Melo and Robert Vlog, nababasa ko yung comment mo, nakakatuwa. So yun lang muna guys para sa shoutout. Pasensya na kuya, yun lang yung mga na-shoutout ko ha. Bawi ako sa inyo guys next time. Okay guys, kung gusto nyo kumuha ng NK400, mapa unang version man o yung bagong version ngayon, try to consider yung mga sinabi natin dito sa video na to. At kung nakatulong tong video na to, paki-like. At kung mahilig ka sa mga ganitong trip, alam nyo na guys, please do subscribe sa ating YouTube channel. So CF Moto NK400 guys. Naiihi na talaga akong mga lods. See you sa next content.